Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa masusugid niyong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jasmine, 21 years old from Pasig. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang kwento namin ng napakabait at napakagwapo kong kuya na si Kuya Jonas. Kathy, bata pa lang kami ay maasikaso at responsable na talaga ang kuya ko. Lalo na nga nang mawala ang mga magulang namin dahil sa malubhang sakit. Una, si nanay at wala pang ilang buwan ay sumunod na rin si tatay. At dahil dito ay kinailangan ng kuya ko na maging nanay at tatay sa akin. 7 years ang pagitan ng edad namin at 17 lang siya nang mawala ang mga magulang namin at ako naman ay 10 taong gulang. Nung una ay inaalagaan pa kami ng tito ko, pero pagkatapos nilang maubos ang pera na iniwan ng mga magulang namin, ay pinabayaan na rin nila kami at dun na huminto ng pag-aaral si kuya para lang masuportahan ako. Para sa kanya, ako ang pinakamahalaga sa buhay niya at sa akin na nga umikot ang mundo niya. Sakto na ba itong kanin ni Jasmine? Ayaw na ayaw ko pa naman na nagugutom yun. Teka nga, ay parang hindi pa rin yun tapos maligo. Malilate na to ah. Jasmine! Jasmine! Bilisan mo na dyan at baka malate ka na. Ayan na po, patapos na po ako magbihis. Ay, hindi ko kasi maayos yung sapatos ko eh. PE kasi namin ngayon tapos tingnan mo kuya, ang hirap itali ng sintas ng sapatos ko. Hindi nga ako makayoko, baka matumba kasi ako eh. Ay naku, halika nga dito. Maupo ka muna. Ako na magtatali ng sintas mo na yan habang kumakain ka. Thank you kuya. The best kuya in the world ka talaga eh. Wala ka namang choice eh kasi wala ka namang ibang kuya, di ba? Nga pala bunso, nasa wallet mo na yung pera na pambayad mo sa field trip nyo ha. Yung t-shirt mo na pamalit, mamaya pagtapos ng PE nyo ay nakalagay na rin sa bag mo. Ayun, salamat kuya. Napaka hands-on mo talaga ha. Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Mag-asawa. Mag-aasawa lang ako pag sigurado ko na maayos na yung buhay mo. Pagtapos ka na mag-aral at may magandang trabaho ka na. Eh kuya, kailangan mo rin naman ng girlfriend para naman may kalambingan ka. Yung inspirasyon ba? Hindi no, ayoko. At ikaw na bata ka ha? Saan mo ba natutunan yung mga lambing-lambing na yan? Naririnig ko lang po yun sa mga kaklase ko. Alam mo po kuya, ang goal ko maging first honor. Yan, tama. Pag-aaral lang ang isipin mo ngayon. Pag nakagraduate ka at may trabaho ka na, tsaka na yung love life na yan ha. Oo, tama ka po dyan, tatay. Tatay ka dyan. Teka, ano palang tali yung gusto mo sa buhok mo? Ititirintas ko ba to? O... Kasi mainit mamaya, di ba? Parang gusto ko po na naka-ponytail na lang, kuya. Sige, akong bahala. Bilisan mo na rin dyan kumain at baka malate ka pa. Patapos na po ako kumain. Yung baon ko po pala, kuya, tsaka yung lunchbox ko. Ayan na po, mahal na prinsesa. Nandyan na lahat ng kailangan mo at may orange dyan akong nilagay dyan. Busin mo lahat yan ha. Opo, kuya, salamat. Third subject pa lang, pero gutom na ako. Uy, Hazel, bili nga tayo ng turon sa kantin. Ha? Wala pang lunch break ah. Kaka-recess lang din natin kanina, gutom ka na agad? Oo eh, at saka, hindi naman malalaman na bibili tayo ng turon. E di sabihin na lang natin, magsi-CR lang tayo. Hay, naku ka talaga. Sige na nga, tara na. Sir, magsi-CR lang po kami Sige, bilisan na lang ha. Yes, sir!
Tagal naman ng turon. Huwag na kaya tayong bumili. Nandito na tayo. Sabihin na lang natin mababa yung pila sa CR. Anong pa nga ba Uy, Jasmine! Papalapit sa atin si Tom. Hi, Jasmine! Nandito na naman tong makulit na to. Jasmine, natanggap mo ba yung chocolate na binigay ko sa'yo last week? Chocolate ba yun? Akala ko basura. Nakabalot kasi sa papel eh. Talaga bang tinapon mo lang? Pinag-ipunan ko kaya yun. Di sorry. Hindi mo naman kasi sinabi. Jasmine, ayaw mo ba sa akin? Hindi mo ba ako gusto? Hindi ba obvious, Tom? Sorry sa chocolate mo pero hindi kita gusto eh. Tara na nga, Hazel. Kathy G, noong high school ako ay pag-aaral lang talaga ang nasa isip ko at hindi ko naisip ang mag-boyfriend. Dahil na rin siguro sa kuya ko, para kasi sa akin sapat na ang pagmamahal na ibinigay niya at hindi ko kailangan ng pagmamahal ng ibang tao. Pero nagbago ang lahat noong tumungtong ako sa college. May nakilala akong basketball player, Kathy. Siya si Sandro. Second year na siya noon at ako ay first year pa lang. Crush na crush ko siya noon, Kathy G. At makalipas nga ang ilang buwan, ay umamin ako sa kanya at nagulat ako na gusto rin pala niya ako. Hindi ito alam ng kuya ko pero pumayag ako na magpaligaw kay Sandro at makalipas ang ilang buwan ay sinagot ko na siya nang hindi pa rin alam ng kuya ko. Babe, naririnig mo ba ako? Ang sabi ko, baka gusto mong pumunta sa birthday ni Mama mamaya. May handaan at inuman kasi kami. Gusto rin sana kita ipakilala sa kanila since taon na rin naman yung tagal natin. Oo, narinig kita. Sorry babe ang dami ko kasing kailangan gawin eh. Tinatapos ko lang tong narrative report namin kasi kailangan ko na ito ipasa. Pwede ba na mamaya na yan pagtapos nating mag-usap? Wala ka ng time sa akin eh. Tsaka kung kailan naman kita ipapakilala sa family ko, doon ka pa busy. Uy babe, hindi naman sa ganun. Pero alam mo naman di ba na kailangan ko na to ipasa? Sige, ganito na lang. After ko dito, mamayang gabi sasama ako para ma-meet ko na yung family mo. Siguraduhin mo lang ha, kasi nangako na ako sa kanila na isasama kita. Oo, promise babe. Tatapusin ko lang to then lahat ng oras ko sa'yo na. I love you babe. Sige, dun muna ako sa labas. Yossi lang ako. Asan na ba yun? Dito ko lang yun nilagay sa cabinet eh. Jasmine. At parang alis ka. Saan ka pupunta? Kuya, ikaw pala. Ano kasi may lakad kami ni Hazel. Maghahanap kami ng kuya para sa thesis namin. Naghahanap kasi kami ng location. Gantong oras? Hapon na anong oras na kayo makakahanap niyan? Ngayon lang kasi free si Hazel, kuya. Kaya, ayun, ako na yung nag-adjust. Ganun ba? Sige, may pera ka ba dyan? Meron naman po, kuya. Eto. 300, idagdag mo na sa allowance mo. May mabait kasi na customer ako kanina. Nag-tip sa akin, kaya yan, sa'yo na yan. Basta mag-aral ka na mabuti ha. Thank you, kuya. Napakabait mo talaga. Kuya, nakita mo yung white dress? Yun ba? Andun sa labas, kakalaba ko lang kanina. Kailangan ba talaga nakadress kapag maghahanap ng location? Kasi kuya, sayang naman kasi, di ba, kung hindi ko masyado nasusuot. Di ba gift mo sa akin yun ng birthday ko? Kaya, yun. Okay. Teka nga, Jasmine. Hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala naman, kuya. Ano naman yung hindi ko sasabihin sa'yo? Sabi ka nga sa akin ng totoo, Jasmine. Tungkol ba to sa school nyo na lakad nyo o gagala ka lang? Tignan mo nga yung makeup mo, mukhang may pupuntang kang iba eh.
Sorry kuya. Ano? Ganito kasi yan kuya eh. May night out kami. Gusto ko lang naman kumain sa nakita namin na hotpot. Sabi na eh. Alam ko pag nagsisinungaling ka sa akin eh. Pwede ka namang lumabas. Pwede ka namang pumunta kung saan. Basta pa magpaalam ka. Tsaka hindi naman kita pagbabawalan eh. Ang sa akin lang, magsabi ka lang, wag mo lang sisirain yung tiwala ko sa'yo ha. Wag muna magbo-boyfriend Jasmine please ha. Yan lang naman yung pakiusap ko sa'yo. 1 taon na lang din naman gagraduate ka na. Pagkatapos mo nun pwede mo nang gawin yung mga gusto mo. Salamat kuya. Hayaan mo kuya, hindi ko sisirain yung tiwala mo. Promise. Promise yan ha? Promise? Oo, promise kuya. Sige, dahil dyan, eto dagdag mo pa tong 200 para makakain ka ng masarap na pagkain doon. Tsaka bilhin mo na rin yung bagong lip tint. Yung pinapabili mo sa akin last time. Talaga? Yay kuya, thank you. I love you talaga. Andito na ako kay Sandro. Kinakabahan ako kasi baka mamaya may masabi mga magulang niya sa akin, di ba? Ayoko naman mapahiya sa kanila. Ay, nako ka, girl. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, hindi maganda yung feeling ko dyan kay Sandro na yan eh. At isa pa ha, natututo ka magsinungaling sa kuya mo. At napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Baka hindi ka maging valedictorian yan. Yan pa naman ang promise mo sa kuya mo. Oo na, alam ko naman yun. Hindi ko naman nakakalimutan yung promise ko kay kuya. Pero ano ba gagawin ko? Maya-maya nandito na si Sandro sa labas ng bahay nila. O sige na nga, bye Hazel. Thank you talaga. Jasmine! Jasmine! Bakit ang tagal mo? Babe, sigurado ka na ba? Hindi ba nakakaya sa family mo? Nandito na tayo oh. Tsaka, bakit ka naman mahihiya? Pamilya ko naman sila. Tara na, halika na. Pasok na tayo. Oo, sige, tara. Ma? Pa? Sabi mo nandito yung mama mo. Nasaan na? Bakit parang wala namang tao dito? Oo, nandito si Mama. May emergency daw sa bahay ng lola ko kaya hindi na daw muna matutuloy ang dinner natin. Ganun ba? Sige, pwede ba na umuwi na lang ako tapos bukas na lang natin ituloy yung dinner? Nandito na tayo oh. Kaya sulitin na natin. Note na lang muna tayo ng movie or ano. Ang ganda ng suot mo ngayon, babe ah. Talaga ba? Regalo to ni kuya. Babe, pwede ba ipakilala na kita kay kuya? Oo naman. Pero ngayon, pwede bang... Babe, ang lapit mo na sa akin eh. Kasi hindi pa ako ready, babe. Ako nang bahala sa'yo, babe. Kathy G, hindi ko na alam kung paano at bakit kami napunta sa ganong sitwasyon. Ang nasa isip ko lang noon ay makilala ang mga magulang ni Sandro. Pero iba ang nangyari. Isang pangyayari na hindi man lang pumasok sa isip ko at wala pa ito sa plano ko. Pero nangyari pa rin ito, Kathy. Hinayaan ko na may mangyari sa amin ni Sandro nung araw na yon. Kathy G, nagkamali ako at hindi ko naisip na maaring magkaroon ito ng consequences. At tama nga ako, Kathy. Lahat ng kasalanan ay may consequences at nangyari nga ang hindi dapat mangyari.
Nabuntis ako, Kathy G, at ang nakakaalam pa nito ay ang kaibigan kong si Hazel dahil napapansin nito na kapag nakakaamoy ako ng hindi ko gustong amoy, ay naduduwal ako at ang pagiging matamlay ko. Kaya nagpasya kami na mag-pregnancy test at 2 linya nga ang lumabas dito, Kathy. Pinatagal ko pa ng 1 buwan bago ako magkaroon ng lakas ng loob na umamin kay Kuya Jonas. Diyos ko po, ano kayang gagawin ko? Paano ko ba sasabihin sa kuya ko to? Baka mapalayas ako ni kuya pag nalaman niyang buntis ako. Ipapakita ko ba tong pregnancy test? Kinakabahan talaga ako. Uy, bakit ka bumubulong dyan, Jasmine? Ikaw pala, kuya. Bakit ka naman nagulat? Ayan, nahulog tuloy yung dala mo. Ito, oh. Teka, ano to? Kuya, ano kasi? PT? Teka, sa'yo ba to? Kuya, sorry. Sorry, patawarin mo ako, kuya. Hindi ko talaga sinasadya. Tama ba itong nasa isip ko, ha, Jasmine? Buntis ka? Kasi kuya. Ano kasi, Jasmine? Magsalita ka! Kuya, hindi ko po sinasadya. Kailan pa? Kailan ka pa nagka-boyfriend, ha? Bakit wala ka sinasabi sa akin? Bakit mo nagawa to, ha, Jasmine? Kuya, Sobrang taas ng pangarap ko sa'yo. Bakit mo naman sinayang lahat ng paghihirap ko, ha? kuya, sorry. Sorry po, hindi ko rin alam bakit ko yun nagawa. Patawarin mo ako, kuya. Sorry? Anong magagawa niyan ngayon, ha? Asan yung lalaking yan, ha? Kuya, Paninindigan ka ba niyan? ka-schoolmate ko po. Schoolmate mo? Ano, estudyante rin? Hindi ka ba nag-iisip, Jasmine? Honor student ka, pero bakit naman ganyan yung desisyon mo? Ang bata mo pa, bakit naman nagpabuntis ka? Kala mo ba madali yan? Ako nga hindi ko naisip na magpamilya dahil inuuna kita. Kahit gusto ko rin bumuo ng sarili kong pamilya, Jasmine, hindi ko ginawa. Gusto ko mapabuti at gusto ko maging mabuting ehemplo sa'yo. Gusto ko munang unahin ka, pero bakit ganito? Kuya, sorry. Patawarin mo na ako. O Jasmine, dahil ginusto mo yan, nindigan mo yan. Ayoko na makita ka dito sa pamamahay na to. Kuya, sorry po. Pre! Huwag na maganda, kuya. Umalis ka dito! Patawa mo na, kuya. Kuya! Babe! Sandro! 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 Oh, bakit nandito ka? Gabing-gabi na. At bakit may dala kang maleta? Pinalayas ako ni kuya. Nalaman niya kasi na nabuntis ako. Ano? Buntis ka? Hindi pwede to. Halika dito. Aray ko, bakit? Baka marinig ka ni Papa. Ano ba yung sinasabi mo? Di mo ba narinig? Buntis ako, Sandro. At ikaw ang ama. Kaya kailangan mo itong panindigan. Jasmine, graduating ako. Kaya hindi pwede yung sinasabi mo. Sigurado ka ba? Baka naman nagkakamali ka lang. Mukha ba ako nagsisinungaling? Tingin mo ba ginusto ko to, ha? Itinakwil ako ng kuya ko. Yung kuya ko na kahit kailan hindi ako napagtaasan ng boses, pero ngayong galit na galit siya sa akin. Kaya kailangan kita, Sandro. Kailangan ka na magiging anak natin. Baka pwede na mag-sorry ka na lang sa kuya mo, Jasmine. Alam mo naman na kailangan kong graduate. Baka mapalayas din ako ng papa ko. Kaya nga hindi pa kita mapakilala sa kanya kasi alam mo sitwasyon ko. Paano ko kayo bubuhayin? Hindi ko alam. Hindi ko na alam, Sandro. Pero kailangan mo itong panindigan. Sandro, asan ka ba?
Nandito po. Pa, wait lang po. May nagtatanong po kasi ng direksyon. Pumasok ka na at may iuutos ako sa'yo. Opo pa. Umalis ka na please, Jasmine. Usap na lang tayo bukas. Sandro! Bakit di niya ako kayang panindigan? Saan ako pupunta? Hello? Hello, Hazel. Pwede ba tayong magkita, please? Bakit, Jasmine? Ano nangyari sa'yo? Pwede ba akong pumunta dyan? Ipapaliwanag ko lang sa'yo. Sige, hintayin kita. Kathy G, matapos ang pag-uusap namin ni Sandro, hindi na niya ako ulit tinawagan pa. Nakitulog muna ako sa bahay ng kaibigan kong si Hazel, pero dahil na rin marami na sila sa bahay, ay hindi rin ako nagtagal doon dahil nahihiya na rin ako. Sinubukan kong makitira sa tita ko na nag-aalaga sa amin ni kuya noong mga bata pa kami. Pumayag naman ang tita, kapalit ang pagtulong ko sa kanyang tindahan. Sinubukan ko pa rin pumasok, buti na lang, nung pang 5 months na ang pinagbubuntis ko, ay saktong bakasyon na sa eskwela. Sobrang hirap, Kathy G, na pagsabayin ang lahat. Hindi rin maganda ang trato sa akin ng tita ko dahil ako ang pinagtratrabaho niya, kapalit ng pangkain ko at pag-aaral. Okay lang naman sa akin, pero nang maging malala na ang ginagawa niya, hindi na ako nakatiis at umalis na rin ako sa kanila. Nagpalipat-lipat ako sa mga simbahan kung saan pwedeng may matulugan dahil wala na akong maisip na iba pang lugar, Kathy. Hanggang sa may isang simbahan na nagpatuloy sa akin at kumupkop. Nasaan na kaya yung mga batang yun? Naku talaga, sabi ni sister, kailangan na silang paliguan eh. Bulaga! Ikaw talagang bata ka? Nasaan na sila, Mika? Sabi ni sister, maligo na raw kayo kasi nga may bibisita sa inyo dito. Tsaka malay mo, may umampo na sa inyo. Ayaw po namin. Hindi po ba pwede dito na lang kami forever and ever? At kayo na lang pong maging mama namin? Talaga kang bata ka oh. Hindi naman yata pwede yun. Pero, ipagdasal na lang natin na kung sino man ang maging pamilya mo na kukup-kup sa'yo, maging mabait tsaka masarap sila magluto. Sige po, gusto ko po yung fried chicken lagi ang ulam. Tatawagin ko na po sila, Mika. Nagtatago lang po yun eh. O sige na, tawagin mo na. Nakakaawa naman yung mga bata dito. Wala na silang mga magulang. Tsaka kailangan pa silang piliin para lang magkaroon sila ng pamilya. Anak, huwag kang mag-alala ha. Hindi mangyayari sa'yo na mawawalan ka ng magulang. Dahil gagawin ko ang lahat para buhayin ka. Kahit mag-isa lang ako. Alam mo ba anak, wala rin si mamang magulang nung lumalaki ako kagaya nila. Pero alam mo, meron akong isang mabait at gwapong kuya na naging nanay at tatay ko. Kung babae ka man o lalaki, anak, mamahalin kita ng sobra-sobra tulad ng pagmamahal ni kuya sa akin noon. Magiging mabuting nanay ako sa'yo. Pangako ko yan. Kaya, samahan mo lang si mama na maging matatag ha. Tayo na lang dalawang magiging magkasama sa... Jasmine, Kuya? andito na si kuya. May mag-aalaga na ulit sa'yo at sa magiging baby mo. Kuya? Sorry, kuya. Patawarin mo ako. Huwag ka na mag-sorry dyan. Ako nga dapat yung mag-sorry sa'yo, di ba?
Sa mga buwan, araw, oras, minuto ng buhay mo na kinailangan mong mag-isa. Pasensya ka na, bunso, ha? Sobrang galit lang talaga si kuya ng mga oras na yun. Tama ka naman, kuya eh. Kailangan ko talagang matuto sa sarili ko. Kasi kasalanan ko naman lahat ng mga nangyayari sa akin. Kailangan ko panindigan yung mga desisyon ko. Kailan ka ba natutong maging mature ng ganyan? Pasensya ka na, bunso, ha? Nabalitaan ko sa mga kamag-anak natin na di maganda yung trato sa'yo ni Tita Cora. At hindi ka pala pinanindigan ng ama ng magiging anak mo. Alaman ko rin na kung saan-saan ka pumupunta para lang may masilungan. Kaya di ko na rin napigilan, hanapin ka talaga eh. At salamat sa Diyos at nakita kita dito. Okay lang yun, kuya. Natuto naman ako sa mga pagkakamali ko nagawa. Tsaka, tignan mo, kinaya ko naman kahit ako lang mag-isa. Marunong na akong magluto at saka maglaba. Talaga. Halika nga rito. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon, ako na ulit yung mag-aalaga sa'yo, ha? Pag lumabas na yung baby mo, mag-aaral ka pa rin, ha? Pangako mo na tatapusin mo yung pag-aaral mo para sa magiging anak mo, ha? Kuya, salamat talaga. Kathy G, naging okay kami ni Kuya at nang araw din na yon ay bumalik na ako sa bahay. Mahirap mang iwan ang mga bata na inalagaan at napamahal na rin sa akin ng ilang buwan kong pagtira doon sa simbahan. Sobrang grateful ako, Kathy, na tinanggap pa rin ako ni Kuya Jonas kahit na hindi nasunod ang plano niya sa buhay ko. Kathy, sa ngayon ay matatapos ko na ang pag-aaral ko tulad ng ipinangako ko kay Kuya. Habang nag-aaral ako, ay si Kuya ang nagbabantay sa baby ko. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Naway may napulot kayong aral sa aking ibinahagi sa inyo. More power to your station, and God bless us all. Lubos na gumagalang, Jasmine. Love Me, Kathy G.